Sa isang tahimik na baryo sa baybayin ng Leyte, nakatira ang pamilyang De La Cruz. Si Mang Arturo, isang mangingisda. Si Aling Rosa ay mananahi at ang kanilang dalawang anak, sina Melissa at Alfred. Simple lamang ang kanilang tahanan. Pawid ang bubong, kawayan ng dingding, at may munting duyan sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan madalas maglaro ang magkapatid. Araw-araw, masigla ang bahay. Gigising si Melissa ng maaga para tulungan ang ina sa paglalaba. Habang si Alfred naman, 3 taong gulang pa lamang, ay naglalaro ng mga batong pininturahan niya ng kulay. Ate, tignan mo po, isda. Tuwang-tuwang sabi ng bata habang ipinapakita ang bato sa kapatid. Tatawa naman si Melissa at sasagot ng, Isda? Parang hipo naman yan. Ganon kasimple ang kanilang kaligayahan. Kapag dapit hapon, umuupo sila sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan si Mang Arturo na hinahagis ang lambat. Madalas sabihin ni Aling Rosa, Anak, tandaan nyo, sa dagat galing ang biyaya. Pero dito rin nagtatago ang panganib. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Sa murang edad na Melissa, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang ibig niyong sabihin. Isang gabi, habang kumakain sila ng tinolang manok, narinig nila sa radyo ang babala. Isang malakas raw na bagyo ang papasok sa silangang bahagi ng bansa at pinaghahanda ang lahat. Sandaling natahimik si Mang Arturo, subalit agad ring ngumiti. Sanay na tayo sa bagyo rito. Huwag kayong mag-alala mga anak. Bukas, ilalagay ko sa mataas ang mga gamit natin. Ngunit si Aling Rosa ay tila may kaba sa mga mata. Arturo, iba raw ito. Mas malakas at mas mapanganib. Tumangulang si Mang Arturo. Pinilit na magpakatatag. Kaya natin to, mahal. Kinabukasan, bumuhos ang napakalakas na ulan. Unay marahan lamang. Tila mga patak lamang ng biyaya. Masayang tumakbo si Alfred sa labas. Sumayaw sa ulan habang hinahabol siya ni Melissa. Alfred, pumasok ka nga. Mababasa ka rin eh. Ngunit sa huli, sabay silang tumawa. Magkahawak kamay sa ilalim ng malambot na ambon. Habang pinagmamasdan sila ni Aling Rosa mula doon sa may bintana, sumagi sa isip niya ang takot na hindi niya may paliwanag. Mahina niyang sinabi, Sana Panginoon, ingatan niyo po ang mga anak ko. Pagsapit ng gabi, lumakas ang ulan. Ang hangin ay humampas na sa mga dingding at ang mga alon ay tila nagwawala. Ang mga ibon na dating nagliliparan sa kanilang bakuran ay nawala na sa tanaw. Lumapit si Melissa sa ina. Nanay, natatakot po ako. Hinaplo siya ni Aling Rosa sa ulo. Wala kang dapat na ikatakot, anak. Nandito kami ng tatay mo. Ngunit sa labas, ang kalikasan ay tila may balak na iba. Sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, hindi nila alam na yun na pala ang huling gabing buo silang pamilya. Ang gabing babago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Madrama ang lagay ng panahon nang sumapit ang gabi. Ang ulan ay bumubuhos ng tila walang katapusan. Sinasabayan ng kulog na nagpapayanig sa bawat tahanan. Ang dating payapang dagat ng Leyte ay nagngangalit na para bang halimaw nagigising sa mga tulog na kaluluwa. Arturo, tumataas ng tubig sa likod bahay. Sigaw ni Aling Rosa habang sinisilip ang labas. Mabilis na tumayo si Mang Arturo. Dinampot ang ilawan at sumilip sa bintana. Sa dilim, nakita niyang umaapaw na ang tubig at ang mga kahoy na dati nakatanim sa pangpang ay pinupulot na ng agos. Kunin mo ang mga bata, bilisan mo, utos niya habang inilalabas ang mga gamit sa mataas na estante.
Takot na takot si Melissa. Hawak-hawak niya si Alfred na umiiyak. Nanginginig sa lamig. Ate, gusto ko po kay nanay. Hikbi ng bata. Pinilit niyang ngumiti. Nandito ako, Alfred. Hindi kita iiwan. Ngunit mas lalong lumakas ang ulan. Pumutok ang ilaw. Ang buong paligid ay nilamon ng kadiliman. Tanging ang malakas na tunog ng hangin at pagbagsak ng ulan ang maririnig. Arturo, ang pinto! Sigaw ni Aling Rosa. Pumasok ang rumaragas ang tubig. Pilit nilang pinipigilan, ngunit parang dagat na sumisirit papasok sa bahay. Inakay ni Mang Arturo ang pamilya papalabas. Doon sa punong mangga! Bilis! Tumakbo sila sa gitna ng ulan. Habang halos hindi na makita ang daan, inilagay ni Mang Arturo si Alfred sa balikat niya. Habang hinihila naman niya ang kamay ni Melissa. Ngunit biglang bumigay ang tulay na dinaraanan nila. Tumilapon si Melissa at sa isang iglap, napakawalan niya ang kamay ni Alfred. Ate! Sigaw ng bata. Alfred, balik! Sigaw ni Melissa. Pilit na inaabot ang kamay ng kapatid habang dinadala siya ng rumaragas ang tubig. Ang huling nakita niya ay ang maliit na mukha ni Alfred, umiiyak habang unti-unting nilalamon ng agos. Nabigla si Aling Rosa at Mang Arturo. Melissa! Sigaw nila, ngunit wala na siyang marinig kung hindi ang ugong ng hangin at tubig. Lahat ay mabilis. Ang bahay, ang mga puno, ang mga sigaw, parang lahat ay nilamon ng galit ng kalikasan. Pagmulat ni Melissa, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan, ang malamig na hangin at ang sakit ng mga sugat. Ngayon ay nasa tabing dagat siya. Mag-isa, may mga taong naglalakad. Nagliligtas ng iba. Isang boses ang narinig niya. May bata rito. Isang lalaki at babaeng mag-asawa ang lumapit. Tinakpan siya ng kumot, inalalayan. Huwag kang matakot anak, ligtas ka na, sabi ng lalaki. Si Alfred po. Mahina niyang sambit, ngunit walang sumagot. Ilang araw matapos ang sakuna, ibinalita sa kanya ng mga nagligtas na nasawi ang kanyang mga magulang. Wala ring natagpo ang labi ng batang lalaki na tugma sa kanyang kapatid. Mula noon, gabi-gabi na siyang umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Alfred sa dilim. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng kanyang pagluha, ay nagpasya siya. Kung saan ka man dinala ng dagat, hahanapin kita, Alfred. Kahit kaano katagal. At sa unang sikat ng araw matapos ang unos, nagsimula ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw matapos ang dilubyo, unti-unting bumalik sa katahimikan ng bayan ng Leyte. Ngunit para kay Melissa, tila hindi na muling tatahimik ang kanyang mundo. Sa bawat hampas ng alon, sa bawat patak ng ulan, naririnig niya ang sigaw ni Alfred, ang huling tinig ng kanyang kapatid na hindi niya nailigtas. Ang mag-asawang kumukop sa kanya ay sina Mang Ricardo at Aling Teresa Madrigal. Mga may edad na walang anak. Tumayo sila sa Leyte upang mamahagi ng tulong mula sa Maynila. Ngunit hindi nila inaasahang may batang babago sa kanilang buhay. Anak, mula ngayon ha? Kami na muna ang magiging pamilya mo. Malambing na sambit ni Aling Teresa habang pinupunasan ang luha ni Melissa. Huwag kang matatakot, hindi ka namin pababayaan. Tahimik lamang si Melissa, nakatingin sa sahig. Pero hindi po kayo si nanay at hindi po kayo si tatay. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mang Ricardo at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Tama ka, iha. Pero kung papayag ka, maaari kaming maging tatay at nanay mo. Hindi para palitan sila, kung hindi para patuloy kang magmahal at mahalin. Mula noon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay.
Dinala siya ng mag-asawa sa Maynila. Pinalaki ng may disiplina, kabutihan at pagmamahal. Tinuruan siyang magtiwalang muli. Kahit mahirap, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, palaging may puwang sa kanyang puso. Ang puwang na iniwan ni Alfred at ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Melissa na matalino at masipag. Naging inspirasyon siya sa paaralan. Palaging nangunguna sa klase. Madalas siyang tanungin ng mga guro. Iha, anong gusto mo paglaki mo? Ngumiti siya at sinagot ng may determinasyon. Gusto ko pong maging doktor. Gusto ko pong tumulong sa mga nawalan ng pag-asa gaya ko. Sa tuwing nakakakita siya ng ulan, napapatingala siya sa langit. Sa kanyang puso, dasal ang bawat patak. Kung buhay ka pa, Alfred, saan naligtas ka? Dumaan ang mga panahon. Nagtapos siya ng kolehiyo bilang psychologist. At kalaunan ay naging medical doctor sa ilalim ng gobyerno. Hindi niya pinili ang buhay na maging mayaman. Ngunit pinili niya ang landas ng paglilingkod. Tuwing may programa para sa mga nasalanta o batang ulila, palagi siyang unang voluntaryo. Sa bawat patang tinutulungan niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang kapatid. Sa bawat ngiti ng mga gumagaling, naririnig niya ang tawa ni Alfred noong sila'y mga bata pa lamang. Subalit sa likod ng tagumpay, may isang tanong pa ring hindi masagot-sagot. Nasaan ka na, Alfred? Buhay ka pa ba? At habang tinitignan niya ang lumang larawan ng kanilang buong pamilya, punit, kupas, ngunit buo sa kanyang alaala. Marahang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam, sa malayong bayan ng Leyterin, may isang lalaking madalas na mapanaginipan ng isang batang babae na tinatawag siyang kapatid. Habang si Melissa ay lumalaban sa Maynila para buuin muli ang kanyang buhay, isang binata ang nagbalik tanaw sa kanyang nakaraan. "May bata rito!" Sigaw ng isang lalaki. Lumapit ang mag-asawang si Mang Igo at Aling Pilar, mga magsasakang walang anak. Nakita nila ang batang nanginginig. Walang suot na tsinelas man o sapatos at puno ng sugat. Mahina itong bumubulong. Ate! Bago tuluyang nawalan ng malay. Dinala nila ito sa kanilang bahay. Nilinis, pinakain, at inalagaan. Pagmulat ng bata, tinanong siya ni Aling Pilar. Anak, anong pangalan mo? Tahimik lang siya. Walang sagot. Tanging sinabi niya ay, Hindi ko po alam. dahil hindi nila alam kung sino siya, pinangalanan siya ni Mang Igo ng Jake. Galing sa pangalan ng kanilang paboritong bayani sa pelikula. Bagay sa kanya. Matapang tong batang ito, sabi ni Mang Igo. Lumaki si Jake sa bukid. Nagtanim ng palay, nag-alaga ng hayop, tumulong sa mga gawain. Mabait at masipag siyang bata, ngunit tahimik. Sa tuwing bumabagyo, nagtatago siya sa ilalim ng kama. Nanginginig at umiiyak. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing maririnig niya ang malakas na ulan, parang may sumisigaw sa isip niya. Ate! Naging kabahagi nga iyon ng kanyang pagkatao. Isang alaala na hindi niya may paliwanag. Natapos na nga ang kanyang pagbabalik tanaw. Sa kabila ng hirap ng buhay, minahal siya ni Mang Igo at Aling Pilar na parang tunay na anak. Anak, hindi man tayo mayaman, basta't marangal ang pamumuhay, sapat na yan. Sabi ni Aling Pilar habang sabay silang kumakain ng tuyo at kamatis. Ngunit dumating ang isang trahedya. Nagkasakit si Mang Igo at kalaunan ay pumanaw. Naiwan si Jake upang alagaan si Aling Pilar. Nakalaunan ay nanghina rin sa edad. Sa uling sandali nito, hinawakan niya ang kamay ni Jake at pagkatapos ay bumulong. Anak, hindi man kita tunay na anak,
Pero sa puso ko, ikaw ang aking anak. Tandaan mo, may mga sagot ang mundo na darating sa tamang panahon. Matapos mailibing si Aling Pilar, nanatiling mag-isa si Jake. Nagtrabaho siya bilang kargador sa bayan. Tahimik at walang reklamo. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon, mas lalo siyang nagiging mapag-isa. Isang araw, habang nagbubuhat ng mga sako sa pantalan, nadulas siya at nahulog. Tumama ang kanyang ulo at mula noon, nagsimula siyang magkaroon ng psychological trauma. Mga bangungot, takot sa tubig, at pagkawala sa sarili. Dinala siya ng mga barangay health workers sa isang rehabilitation center na tumutulong sa mga taong may trauma at mental distress. Doon siya tinawag na Jake, the quiet man. Tahimik, walang pamilya, at walang direksyon. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang mukha siyang palaging nakikita. Isang batang babae na nakangiti. Humahawak sa kamay niya sa ilalim ng ulan. Hindi niya alam, ang batang iyon ay papalapit na sa kanya. Dala ang tadhana at ang pag-ibig na hindi mawawasak kahit na ng baha. 25 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng baha ang kanilang tahanan sa Leyte. Si Dr. Melissa Madrigal de la Cruz, kilalang psychologist doctor, ay isa sa mga voluntaryong lumilibot sa iba't ibang probinsya upang magbigay ng libreng konsultasyon sa mga pasyenteng nakakaranas ng trauma. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang maliit na bayan sa Hilagang Leyte. Isang lugar na tinabaan ng sunod-sunod na kalamidad at kung saan maraming residente ang nangangailangan ng psychological support. Agad siyang pumayag, dala ng malasakit sa mga probinsyang tulad ng pinanggalingan niya. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at tanaw ang karagatang tila kalmado, ngunit may nakatagong alaala. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa maliit na klinika ng outreach, lumapit ang isang nurse. Doktora, ito po si Jake, isa sa mga pasyenteng may matinding trauma. Tahimik lang po siya pero mabait. Matagal na po naming sinusubukang ipagamot. Baka po matulungan nyo. Tumango si Doktora Melissa. Sige, papasukin mo. Pumasok ang isang lalaking payat, may bahagyang pilat sa noo, at mga matang malalim ang titig. Tila pagod, ngunit may kababaang loob. Tahimik itong umupo. Magandang umaga, Jake. Bati ni Melissa habang nakangiti. Ako nga pala si Doktora Melissa. Nandito ako para tulungan ka. Tumingin si Jake, walang imik. Ilang sandali pa, nagsalita ito sa mababang tinig. Hindi ko maalala kung sino ako. Basta tuwing umuulan, gusto kong magtago. At sa panaginip ko, may batang babae. Laki niya akong hinahanap. Napahinto si Melissa. Parang may kumurot sa kanyang puso. Batang babae? Mahinaon niyang tanong. Anong ginagawa niya sa panaginip mo? Umahawak siya sa kamay ko. Tapos bigla kaming hinihiwalay ng tubig. Sagot ni Jake habang nakatitig sa sahig. Tapos may sigaw akong naririnig. Alfred! Parang biglang huminto ang mundo ni Melissa. Nawala ang ingay ng paligid, ang huni ng mga ibon, at ang lagaslas ng hangin. Tanging tibok ng puso niya ang naririnig niya. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Mahina niyang sabi, pero nanginginig ang boses. Ano ang sigaw na naririnig mo? Tumingala si Jake. Sa unang pagkakataon, tumama ang kanyang mga mata sa mga mata ni Melissa. May pagkalito, may takot, ngunit may kakaibang koneksyon. Alfred, ulit niya. Yun ang pangalan ko, hindi ba? Tumulas ang luha ni Melissa sa kanyang pisngi. Lumapit siya. Dahan-dahang inawakan ng kamay ng lalaki. Alfred! Bulong niya. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang emosyon. Ako ito, si Ate Melissa mo.
Parang may sumabog na ilaw sa isip ni Jake. Bigla siyang napahawak sa ulo. Tila nagbabalik ang mga alaala. Ang ulan, ang sigaw, at ang mukha ng batang babae na tinatawag niyang ate. Ate? Ikaw na ba to? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Melissa. Umiiyak at niyakap siya ng napakahigpit. Matagal kitang hinahanap. Akala ko wala ka na. At sa unang pagkakataon, matapos ang 25 taon, magkahawak muli ang dalawang kamay na minsang pinaghiwalay ng tubig. Ngayon ay pinagtagpo ng tadhana. Lumipas ang mga araw, matapos ang kanilang muling pagkikita. Ngunit para kay Melissa, parang isang panaginip lamang ang lahat. Tuwing tinitignan niya si Alfred o si Jake, gaya ng pagpapakilala sa kanya, hindi niya maiwasang mapaluwa. Ang dating batang nawawala sa ulan ay narito na ngayon, buhay, humihinga at nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Marami pang takot si Alfred. Tuwing naririnig niya ang ulan, nanginginig pa rin siya. May mga gabi na nagigising siya na parang bang may nahabol sa alaala. Ngunit sa bawat sandali ng kanyang pagkalito, naroon si Melissa, ang kanyang ate, ang gabay na minsan niyang nawala. Hindi mo kailangang pilitin, Alfred, ha? Sabi ni Melissa, habang sabay silang nakaupo sa harap ng dagat, kung saan ginaganap ang kanilang therapy session. Kusang darating ang mga alaala kapag handa ka na. Tahimik lang si Alfred. Ngunit nang dahan-dahang dumampi ang simoy ng hangin at amoy ng alat ng dagat, tila may kung anong kumislot sa kanyang puso. Naalala ko to, bulong niya. Ganito rin ang amoy noon. Nakaupo tayo sa tabing dagat, kasama si nanay at tatay. Ngumiti si Melissa sa gitna ng pagluha. Oh, Alfred, mahilig kang maglaro ng mga batong may kulay. Sabi mo, isda raw. Napatawa silang pareho, at sa unang pagkakataon, nakita ni Melissa ang ngiti ni Alfred, ang ngiting matagal niyang inintay. Habang dahan-dahan niyang binabalikan ang nakaraan, tinutulungan siya ni Melissa na makilala ang sarili. Dinala niya ito sa mga lugar na konektado sa kanilang mga alaala. Ang lumang paaralan, ang simbahan, at sa huli, ang tabing dagat kung saan sila minsang inanod ng baha. Pagdating nila roon, pareho silang natahimik. Ang dagat ay payapa. Tila walang bahid ng unos na minsang kumuha sa kanilang pamilya. Si Alfred ay lumuhod sa buhangin. Pinakawala ng mga luha na matagal na niyang pinigilan. Pasensya na ate mahinahon niyang sabi. Kung bakit hindi kita natulungan noon. Lumapit si Melissa at hinawakan ng kanyang balikat. Wala kang kasalanan, Alfred. Bata ka pa noon. Wala sa atin ang may kasalanan. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Buhay ka, ligtas, at magkasama na tayo. Sa gabing iyon, nag-alay sila ng mga bulaklak sa dagat, bilang alaala sa kanilang mga magulang, at sa lahat ng nawala. Tahimik silang nagdasal, at habang lumulubong ang araw, tila nagliwanag ang langit, parang yakap ng kanilang mga magulang mula sa kabilang buhay. Mula noon, nagpasya si Alfred na manatili sa programang tumutulong sa mga batang nakaranas ng trauma. Sa tulong ni Melissa, unti-unti siyang natutong harapin ang ulan. Hindi na siya nagtatago. Sa halip ay nakatayo siya, nakatingala, hinahayaan ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang mukha. Hindi bilang takot, kung hindi bilang paalala ng kanyang katatagan. At sa bawat talsik ng ulan, naririnig niya ang tinig ng kanyang ate. Hindi tayo tinalo ng unos, Alfred. Pinago lang tayo para muling mabuo. Lumipas ang ilang mga buwan, mula nang muling magkita sina Melissa at Alfred. Sa tulong ng gamutan, sa pag-unawa at pagmamahal ng kapatid, tuluyan ang bumalik ang alaala ni Alfred. Hindi na siya si Jake, ang batang walang nakaraan. Isa na siyang Alfred de la Cruz, ang kapatid ni Dr. Melissa,
at anak ni namang Arturo at Rosa na ngayon ay binubuhay sa kanyang puso. Sa tulong ng gobyerno at ilang kaibigang doktor na Melissa, nagtayo silang magkapatid ng bahay daloy, isang maliit na sentro sa Leyte para sa mga batang ulila at nakaranas ng trauma. Ang pangalan ay sumisimbolo sa daloy ng tubig at pati na rin sa panahon. Nagaya ng buhay, minsang magulo, ngunit laging nagpapatuloy. Araw-araw ay abala si Alfred sa pag-aalaga sa mga bata. Madalas niyang turuan ang mga ito ng simpleng gawain, pagtatanim, pagguhit, at pagkukwento kapag umuulan. Pinapapunta niya ang mga bata sa labas. "Huwag kayong matakot," sabi niya habang humingiti. "Ang ulan ay hindi laging kalaban. Minsan dala nito ang bagong simula." Sa tuwing naririnig ni Melissa ang mga salitang iyon, napapangiti siya. Minsan ay tinitignan niya ang kapatid mula sa bintana ng kanilang maliit na opisina. Nakikita niya si Alfred na karga ang isang batang umiiyak. Pinapatahan ito habang tinatakpan ng payong. Sa tanang buhay niya, doon niya lamang muling nakita ang ganitong kapayapaan sa mga mata ng kanyang kapatid. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit matapos ang outreach program, tumingin sa Alfred sa kanya. "Ate," sabi nito, "kung hindi tayo nanod noon, baka ibang nangyari sa atin. Pero siguro, kailangan talaga nating maligaw para muling magkita." Ngumiti si Melissa, may luha sa mga mata. Tama ka, Alfred. Hindi lahat ng pagkawalay ay wakas. Minsan, daan lang yon para mas maunawaan natin ang halaga ng pamilya. Tahimik silang naglakad papunta sa dalampasigan, kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel, at ang alon ay marahang umaaplos sa buhangin. Doon nila inilapag ang malit na garapon ng mga bulaklak, bilang pag-aalay sa kanilang mga magulang. "Nay, Tay," bulong ni Alfred, "magkasama na po muli kami ni ate. Salamat po sa paggabay niyo." Hawak kamay silang dalawa, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa katahimikan, narinig ni Melissa ang kanyang sariling tinig. Marahang nagsasalita. Sa daloy ng tubig ako nawala sa iyo, pero sa daloy rin ng panahon, ibinalik ka sa akin ng Diyos. Ngayon, hindi na ako natatakot sa ulan dahil alam kong sa bawat patak nito, dala nito ang paalala na kahit kaano kalayo ang nilakbay ng tadhana, babalik at babalik ang pag-ibig. Nagngitian silang magkapatid. Habang dumidilim ang paligid, maraan silang naglakad pa uwi, tanga ng panibagong pag-asa. At sa malayo, tila sumabay ang alon sa kanilang tawanan. Patunay na sa kabila ng unos, may liwanag pa ring naghihintay. Pagkaraan ng 5 taon, ang maliit na bahay daloy sa Leyte ay lumago na. Mula sa isang simpleng silid, ay naging tahanan ng maraming batang nawalan ngunit muling natagpuan ng pag-asa. Sa bawat sulok ng bahay, maririnig ang tawanan ng mga bata, ang mga kwentong puno ng pagbangon, at ang musika ng ulan sa bubong na hindi na kinatatakutan, kung hindi minamahal. Si Dr. Melissa de la Cruz Madrigal, ngayon ay kilala bilang doktora ng bayan, ay patuloy na naglilingkod sa mga liblib na lugar. Hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nagmula. Ang batang inanod, iniligtas, at minahal ng mag-asawang Madrigal, na ngayon ay tinuturing niyang maanghel sa lupa. Sa kanyang puso, dala pa rin niya ang lahat ng sugat ng nakaraan. Ngunit ngayon, ay ginamit niya yun upang magpagaling ng iba. Samantala si Alfred, na minsang naligaw sa dilim ng trauma, ay isa ng ganap na psychological counselor. Sa bawat batang tinuturuan niyang ngumiti, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang batang nawawala ngunit hindi pinabayaan ng tadhana. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, inaanyayahan niya ang mga bata na sumayaw sa ulan. Sabay sigaw, "Wala nang dapat nakatakutan. Ang ulan ay paalala lang na matapos ang unos,
laging may bahaghari. Tuwing gabi, sabay silang nananalangin ni Melissa sa harap ng lumang altar na gawa sa kahoy. Naroon ang lumang larawan ng kanilang mga magulang. Nakangiti, parang nakamasid mula sa langit. Salamat po, Nay. Tay, Sabi ni Melissa. kinabayan niyo po kami kahit si dilim. At si Alfred naman, tatawa ng marahan. Ate, alam mo, minsan iniisip ko, baka noong inalot tayo, hindi pala tayo nagkahiwalay. Baka dinala lang tayo ng alon sa magkabilang direksyon. Para kapag handa na tayo, ibabalik tayo ng dagat sa isa't isa. Ngumiti si Melissa. May luha sa mga mata ngunit may ningning ng kapayapaan. Tama ka, Alfred. Ang tadhana, parang alon lang. Kahit gaano kalayo ka dalhin, babalik ka rin sa pampang kung saan ka nararapat. Lumipas ang mga taon. Sa bawat batang natututong muling ngumiti, sa bawat pamilyang muling nabuo sa tulong nila, tila lumalawak ang pag-ibig ng magkapatid. Hindi nila kailanman kinalimutan ang kanilang pinagdaanan, ngunit mas pinili nilang gawing sandigan niyon para sa iba. Sa huling bahagi ng isang maulang hapon, nakatayo sila sa tabing dagat kung saan nagsimula ang lahat. Ang dagat ay payapa, ang ulap ay mapusyaw, at sa kalangitan ay sumikat ang bahaghari. Tahimik silang naghahawa kamay. Sa wakas, ate, sabi ni Alfred, ito na ang tunay na tahanan natin. Hindi dahil sa lugar, kung hindi dahil magkasama tayo. Ngumiti si Melissa, at habang may daloy ang tubig, may daloy rin ng pag-ibig at pag-asa. At habang ang hangin ay marahang humaaplo sa kanila, tila sumabay ang dagat sa pag-awit ng buhay. Paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, laging may bukas na naghihintay na may liwanag. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Maaaring tangayin tayo ng buhay sa magkabilang direksyon. Ngunit kailanman ay hindi matatangay ang ugnayan ng pamilya. Tulad ng daloy ng tubig, maaaring maputik at magulo, pero laging may patutunguhan. Pabalik sa pag-ibig, kapatawaran, at pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon, at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!